Sa mga oras na ito, habang patuloy na bumabalik si Daesung sa nakaraan, ay sinabi niya na maghintay lamang si Luthra dahil muli siyang magbabalik para tapusin siya. Pagkatapos sabihin ito, ay nakita niya ang mga nakaraang nangyari hanggang sa tuluyan ng magbalik ang oras, maging sa lugar na dating kinaroroonan ni Luthra. At dito nga ay natagpuan nito ang kanyang sarili na tila nagtataka kung ano ang nangyari, ngunit wala siyang maalala tungkol sa mga naganap bago nito. Pero habang pinagmamasdan niya ang mga nahuhulog pang libro, ay bigla niyang naisip ang isang posibilidad, na binago ni Daesung ang dapat na mga mangyari. Makalipas naman ang ilang araw matapos ang pagbalik ng oras, ay muling naganap ang pagtawag kay Luthra patungo sa Earth. At dito ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng lungsod, at sa harapan niya ay nakaluhod si Yanni, magalang na binabati siya sa kanyang pagdating sa kanilang planeta. Kasunod nito ay nagsimula namang lumuhod at sumigaw ng papuri ang kanyang mga deboto, habang ang ilan naman ay hinihiling na iligtas sila, at ang ilan pa ay hinihiling na ibalik ang nawalan nilang mahal sa buhay. Habang patuloy pang nagmamakaawa ang mga ito sa kanya, ay biglang naisip ni Luthra ang isang kakaibang bagay, na parabang nangyari na ang lahat ng ito. At habang iniisip nga niya ito, ay napatingin siya sa itaas ng isang gusali, at dito ay napansin niya ang isang nilalang na nakatayo sa ibabaw nito, at ito nga ay walang iba kundi si Daesung, na nasa kanyang Satan form na. Kasunod nito ay agad itong tumalon at naghandang atakihin siya, sinasabing sa ikalawang pagkakataon ng kanilang laban, ay mauuna na siyang umatake. Hindi naman nabahala si Luthra sa ginagawa niyang ito, at sa halip ay inilabas lamang ang kanyang sandata at nagsagawa ng sarili niyang pag-atake. Ngunit kasabay nito ay nagsimula na ring mawasak ang mga gusali sa paligid dahil sa lakas ng atakeng iyon, at maging ang mga taong kanina ay sumasamba sa kanya ay nagsimula na ring maluso mula dito. Matapos namang hamupa ang mga usok sa paligid, ay makikita ang malaking pagkawasak sa lugar, at sa gitna nito ay makikita si Daesung at si Luthra. At sa sandaling iyon ay tinatanong ni Luthra si Daesung kung siya ba ang may kagagawan kung bakit nagkaroon ng error ang kanyang mga record. Hindi naman kaagad sumagot si Daesung, at sa halip ay naisip na ang kanyang kakayahan na save point ay nagdulot pala ng error sa record ng bastardong iyon. Kasunod nito ay ngumiti siya at sinabi kay Luthra na tama siya, dahil siya nga ang may kagagawan nito. Sa pagkarinig naman nito, ay tinawag siya ni Luthra na isang lawbreaker at ang tagapagsimula ng kaguluhan, kaya personal niyang susuriin kung tama nga ba ang kanyang sinasabi. Hindi naman nagsawalang kibo si Daesung, at sa halip ay agad na tinawag ang kanyang mga apostle. At sa sandaling iyon ay lumitaw na sa paligid ni Luthra ang grupo nina Aslan at ng iba pa. Pagkatapos nito, ay sabay-sabay na silang umatake. Dito ay pinakawalan ni Dong Seal ang kanyang Demon God form, Thunderstrike. Si Aslan naman ay ginamit ang kanyang Titan form, Nuclear Punch, habang si Choyong naman ay ginamit ang kanyang Demon God form, Ultimate Yin Spear, at si Soyeon ay ginamit ang kanyang Striking Full Debuff Package. Kasunod nito ay sabay-sabay nang tumama ang kanilang mga atake kay Luthra. Ngunit habang tinatanggap niya ang lahat ng ito, ay ginamit naman niya ang kanyang kakayahan na Branch of the Flame of Creation. Sa sandaling iyon ay lumabas mula sa kanya ang mga matutulis na bagay na agad din namang tumusok sa katawan ng mga apostle ni Daesung. At habang nasa gitna ng matinding sakit ng kanilang dinaranas mula sa atakeng iyon, ay sinabi ni Luthra na gagawin niya silang mga bagong nilalang. Pero bago pa niya magawa ito, ay agad na kinansel ni Daesung ang pagtawag sa kanila, dahilan para maglahos sila. Mapapansin naman sa mukha ni Luthra ang pagkainis dahil sa ginawang ito ni Daesung, ngunit bago pa ito makapagsalita ay agad na ginamit ni Daesung ang kanyang kakayahan na Great Demon God Slash. At habang inaatake niya si Luthra, ay nanatili lamang ito sa kanyang kinatatayuan at muling ginamit ang kanyang sandata upang maglabas ng maraming matutulis na bagay mula sa lupa. Sa kabutihang palad, bago pa ito tuluyang tumama sa kanya, ay agad niya itong nagawang madepensahan gamit ang kanyang espada. At pagkatapos nito, ay wala na siyang nagawa kundi ang mapamura, dahil ang sandata ni Luthra ay nagagawang maabsorb ang kanyang kapangyarihan. Pero habang iniisip pa niya ito,
ay muling nagsagawa ng pag-atake si Loutre gamit ang kanyang pinahabang kamay, at agad na tumama sa kanyang lokasyon. Pero bago pa ito tumama, ay nagawa na ni Daesung na makaiwas. At sa sandaling iyon ay napagtanto niya na wala pa rin siyang makitang kahit anong opening dito para makagawa siya ng kanyang sariling atake. At habang iniisip pa niya ito, ay naramdaman niya ang malakas na pagyanig sa paligid, na para bang mayroong napakalakas na lindol. At sa sandaling iyon ay biglang tumawa si Loutre, sinasabing ang kanyang mga atake na ginamit laban sa kanya ay pinakalat niya sa buong planeta. At dahil doon, ang katapusan ng mundong ito ay magiging kasalanan na ni Daesung. Pagkasabi nito, ay makikitang nagsimula ng lumutang ang bahagi ng mga lupa sa hangin dahil nagsisimula nang mawasak ang mundo. At habang nangyayari ito, ay muling tumawa si Loutre, sinasabing kasabay ng pagkawasak ng mundong ito ay tuluyan na ring maglalaho si Daesung. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang mga sinabi, ay biglang tumawa si Daesung, saka ginamit ang kanyang kakayahan na save point. Nagtataka namang natigilan si Loutre at napatanong kung ano ang sinasabi nito. Pero bago pa siya maliwanagan, ay napansin niya na nagsisimula ng maglaho si Daesung, at nakangiting sinabi sa kanya na, hanggang sa muli nilang pagkikita. Pagkasabi nito, ay tuluyan na nga itong naglaho, at naiwan si Loutre na nagtataka kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ay umaabot na ng hanggang sa ika-17 round si Daesung sa pakikipaglaban kay Loutre, kung saan ay muli siyang natalo ni Loutre. Ngunit gaya ng dati, ay ginamit ulit niya ang save point para makabalik, at umabot pa ito ng ika-40 round, kung saan napagtanto niya na hindi na gumagana ang kanyang kakayahan sa kalaban niyang ito. Sa ika-79 na round, ay nagawa na niya itong mapaslang, ngunit muli itong nabuhay. Kaya sinabihan niya ito na parang ipis na kahit anong gawin niya ay muling nabubuhay. Pagkatapos nito, ay lumipas pa ang mga pagsubok niya, at umabot na nga ito sa ika-140 na round. Pero sa kabila nito, ay nanatili siyang bigo. Kaya sa puntong ito, ay wala na siyang nagawa kundi ang huminto sandali at mapasigaw sa kanyang frustrasyon, sinasabing si Loutre ay parang ipis na kahit ano ang kanyang gawin ay hindi mamatay-matay. Habang sinasabi naman niya ito, ay napatanong si Chan-ho kung ano ang kanyang sinasabi at kung lumitaw na ba si Loutre. Wala naman ng balak magpaliwanag si Daesung, kaya sinabi na lamang niya na kalimutan na lamang nito ang kanyang sinabi at ipagpatuloy na lamang kung ano ang kanyang ginagawa. Pagkasabi naman nito, ay dumating si Haren at masayang sinabi sa kanila na ikakasal na sila ni Changsik. Nagulat naman si Chan-ho sa balitang ito, ngunit si Daesung ay hindi na bago sa balitang ito dahil malamang ay ilang beses na niya itong narinig mula sa kanila, dahil sa kanyang paulit-ulit na pagbalik sa panahong ito. Nahihiya namang ngumiti sa kanila si Changsik at sinabi na sa wakas ay binuksan na rin ni Haren ang kanyang puso sa kanya, kaya hindi na niya palalagpasin pa ang pagkakataong ito bago pa magbago ang isip nito. Sa kabilang banda, si Daesung na ngayon ay hawak na ang imbitasyon ay naisip na habang siya ay patuloy na nahihirapan na talunin si Loutre, ang mga ito naman ay walang pakialam at ikakasal pa. Dahil naman sa kanyang ekspresyon, ay awkward na ngumiti si Haren at tinanong si Daesung kung makakapunta siya sa kanilang kasal. Bago naman makasagot si Daesung, ay agad na nagsalita si Chan-ho at sinabi na syempre, dadalo sila upang masaksihan ang kanilang kasal. Sa kabilang banda, si Daesung ay patuloy pa ring naiinis at sinabi pa nga sa kanyang sarili na sa halip na dumalo siya sa kasal na iyon, ay mas mabuti pang gamitin na lamang niya ang oras na iyon para muling subukang talunin si Loutre. Pero sa huli, ay wala na rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon sa imbitasyon at sinabi na dadalo siya. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ay nagtungo si Daesung sa kanyang pantheon, at dito ay sinimulan niyang kausapin ang kanyang kanang kamay, sinasabing alam niya na nandoon lamang siya. Kaya hinimok niya itong magpakita sa kanya, at gaya nga ng kanyang iniisip, ay nagsimula ng lumabas ang itim na usok mula sa kanyang kamay. At pagkatapos nito, ay nabalot ng kadiliman ang kanyang paligid, at dito ay narinig niya ang isang boses na sinasabi sa kanya na sa wakas ay tinawag na rin niya siya. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa si Daesung at agad na tinanong si Satan kung paano niya magagawang matalo si Loutre. Pagkasabi naman niya nito,
ay naramdaman niya ang presensya ni Satan mula sa kanyang likuran at tinanong siya kung magagawa ba niyang mapaslang ang kadiliman. Pasunod nito, ay muling nagbago ang paligid at muli siyang napunta sa isang silid-aralan kung saan makikitang nakaupo doon si Satan, at muli siyang tinanong kung magagawa ba niyang mapaslang ang liwanag. Hindi naman maintindihan ni Daesung ang kanyang sinasabi, kaya naiinis niyang sinabihan ito na ayusin ang kanyang mga sinasabi sa paraang mauunawaan niya. Hindi naman nagpaliwanag si Satan, at sa halip ay sinabi na ang mga Diyos na katulad nila ay gaya ng liwanag at kadiliman na hindi niya magagawang mapaslang. Sa pagkarinig naman nito, ay tinanong naman siya ni Daesung tungkol sa kanyang naging sitwasyon noong pinatulog siya ni Luthra ng ilang libong taon. Kinumpirma naman ito ni Satan at sinabi na nangyari nga iyon, pero sinabi rin niya na magiging imposible para kay Daesung na gawin din iyon kay Luthra. Kasunod nito, ay nagsimula siyang mag-drawing sa blackboard at sinabi na para ma-maintain ang patuloy na lumalawak na universe, ay hindi maaaring maglaho si Luthra. Sinabi din niya na kapag nawala na si Luthra, ang universe ay magsisimulang lumiit, at kasabay nito, ang planeta na kanilang tinitirhan ngayon ay maglalaho na din. Matapos namang marinig ito, ay napamura sa kanyang isipan si Daesung at naisip na kung wala na ba talaga siyang magagawa kundi ang paulit-ulit na labanan ito. Pero habang iniisip pa niya ito, ay tinanong naman siya ni Satan kung nagtataglay ba siya ng espesyal na kapangyarihan, dahil paulit-ulit niya siyang nakikita na nakikipaglaban kay Luthra, at sa laban na iyon, ay patuloy na humihina ito. Dahil dito, ay tinanong niya si Daesung kung may kakayahan ba siya na ibalik ang oras. Hindi naman kaagad nakasagot si Daesung, ngunit sa huli, ay sinabi pa rin niya na tama nga siya dahil kaya niyang bumalik sa isang oras na kanyang itinakda. Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay nakumpirma na ni Satan kung paano siya nakapasa sa mga pagsubok ng Pantheon, at dahil dito, ay nasagot na ang marami niyang mga katanungan. Sinabi rin niya na hindi niya inaasahan na ang isang mahinang uri ng tao na katulad niya ay magagawang maging isang totoong demon god, at ang lahat ng ito ay dahil sa ibinigay sa kanyang kakayahan ng Akashic Records. Dahil naman sa narinig niyang ito, ay napaisip si Daesung na ang lahat pala ng kanyang kapangyarihan ay nagmula sa Akashic Records na sinasabi nito, pero habang iniisip pa niya ito, ay nagpatuloy si Satan at sinabi na siya at si Luthra ay orihinal na isang Diyos lamang. Nagulat naman si Daesung sa revelasyong ito, kaya ipinaliwanag ni Satan na kasalukuyang magkahiwalay sila. Ngunit kapag bumalik sila sa pagiging isa, ang mga dimensyon na magulo ngayon ay babalik na sa normal na kalagayan nito. Tinanong naman ni Daesung kung ano ang ibig niyang sabihin sa lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Satan na kapag nangyari na ang muli nilang pagsasama, ay gaya ng kanyang matagal nang hinihiling, ay pareho silang maglalaho, pero mas tamang sabihin, ay babalik na sila bilang isang Diyos na nasa unconscious state, na parang isang totoong Diyos na nabubuhay lamang na gaya ng hangin, na hindi nakikita ng mga ordinaryong nilalang. Sa pagkarinig naman nito, ay may pagdududang tiningnan siya ni Daesung, iniisip kung totoo ba ang sinasabi nito. Abangan ang susunod na kabanata. Kung nagustuhan mo ang episode na to, paki-like, comment at subscribe na din para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na to. Maraming salamat!